Sakay na nga tayo dito ng ng bangka patawid ng Guimaras. Sayang kasi ang gusto ko sana pumunta ng Guimaras na may araw sana, ayoko nung may ulan. Gawa nung meron tayong drone. Ang purpose kasi na ako ibabalik ng Iloilo para makapunta ng Guimaras tapos makapagkuha ako ng mga aerial shots, mga drone shots. Di ba? Ganda nun eh. Ganda ng Guimaras. Tapos ngayon hindi natin siya makuha ng drone shots gawa ng umaulan. Kasi yung drone shot, yung drone na nabili ho natin ay gumurahin na siya. Ibig sabihin siya yung parang pinaka cheapest or pinaka mababa ang kanyang specs, or ibig sabihin na pinakamaliit na features na meron siya. Hindi siya waterproof. Kaya kahit konting ambon lang, talagang mataas ang chance na pwede siyang masira. Kaya welcome Guimaras. Yun At yun nga at masaya ang inyong abang lingkod dahil makapunta na ho ako sa wakas sa napakasikat na isla ng Guimaras. And Guimaras is island na ibang din siya na probinsya. Another province naman ang Guimaras. Located siya sa Western Visayas region. So ibig sabihin dagdag ho siya sa listahan ng mga probinsya at mga bagong lugar na ating napuntahan. Bali ang stay ko pala dito sa Iloilo City or Metro Iloilo ko sabihin natin. Metro Iloilo kasi may mga magre-react naman siya magsasabi. Although okay na naman yun, wala problema. Kasi bakit daw isasama ko na Metro ang Iloilo kasi hindi naman daw talaga siya metropolitan. Yes, hindi ko naman sinabing kapag sinabing metro is metropolitan na yung isang lugar. Para sa akin, ang metro, tinatawag ko siyang metro kasi siya yung pinaka metro city, major city sa isang rehiyon or maaring sa probinsya. So sa buong province ng Iloilo province, Iloilo City yung pinaka prime or pinaka major or pinaka huge city, pinaka centralized. I mean, ibig ko sabihin parang pinaka sentro ba ng komersyo sa buong probinsya and maaring sa buong kanilang rehiyon. So sa Western Visayas region, Iloilo yung pinaka center of economic and businesses. Kaya tatawagin ko siyang Metro Iloilo. So Metro Iloilo, Pabia, Oton, and Guimaras. So yan po yung parang metro. So just in case na magtatakaw kayo ba't ko tinatawag na metro ang Iloilo, kasi metro yun nga metro. So pag sinabing Metro Iloilo, hindi ho siya Iloilo City lang. So siya, binubuo ho siya ng Guimaras Island, Oton, Pabia. Hindi ko alam kung meron pa ba iba. Liganes pwede Santa Barbara, I don't know. So let me know in the comment box mga galang Ilonggos, mga taga Iloilo. And of course Metro Bacolod, diba? So syempre sa buong isla ng sa buong tawag na ito, sa buong probinsya, lalawigan ng Negros Occidental. So Bacolod na yung pinaka center ng kailangan komersyo. So ayun, Metro Bacolod. And sa naman Negros Oriental is Dumaguete. Okay. So yan lang, bali sa mga magsasabi dyan, babarahin ako na wag kong tawaging metro ang Iloilo kasi hindi naman siya metropolitan. Yes, I know na hindi metropolitan ang Iloilo City. Tatlo pa lang ang na-declared as metropolitan sa Pilipinas. It's the Metro Manila, Metro Cebu, and Metro Davao, diba? And masaya ako kasi nga makapagpunta ako ng Guimaras Island. And itong araw ko na stay pala sa Iloilo, Metro Iloilo, ulitin ko is nasa 6 days. Ngayon, as far as I remember, parang pangatlong araw ko na to mga hagala na nagstay dito sa Iloilo na hindi pa rin ako nakapag-tulak papuntang Guimaras Island kasi maulan. Pero sabi ko, kung aantayin ko talaga na umaraw hanggang sa matapos na yung stay ko dito sa Iloilo, baka hindi talaga makapunta ng Guimaras Island. So sabi ko, wag na nga lang, di ko na dibaling maulan, walang pakialam ko baga rain or shine, kasi nga gala lang ako. Kumbaga ulan ka lang, gala ako. So ibig kong sabihin, rain or shine, pupunta ako ng Guimaras. Hindi na ako mag-aantay na hihinto titila yung ulan kasi baka walang ganong mangyari. Baka hindi titila yung ulan hanggang December. So wala, namimiss ko yung chance na makakain ng napakasarap na mangga ng Guimaras, talagang sa isla ng Guimaras. Iba naman kasi yung binili natin sa mall, sa Ayala Mall, sa Central Mall ng Capital Central ba yun ng Ayala sa Bacolod. Iba rin kasi yung talagang sa puno, ibig sabihin sa isla talaga ng Guimaras matitikman yung pang malakasan, pang daigdigang kalidad na mangga ng Guimaras. So yun, natikman ko naman. And pangalawa, gusto ko rin talaga makakuha ng aerial shots or drone shots sa isla ng Guimaras kahit paano, kahit sa Hordan man lang. Hordan pala is hindi pala Jordan, Hordan pala pagkatawag. Tsaka Alibhon in Jordan, parang isa lang pala yun. Anyway, so yun, spoiler alert. Meron ho tayong mga napuntahan sa
Guimaras Island, no. So ang una ho nating pinuntahan nito, dumaong ho tayo sa may Buenavista kasi isa kasi yun sa ginawa nilang parang recommendation, no, ng ating mga nakakausap from port pa lang ng Iloilo City sa may Parola. Nice one. Ganda ng port nila, oh. Buenavista. Linis, no? Parang pwede ka nang tumalon dito para maligo. Pwede na. To see the riding, to serve the riding public with safety, value, respect, and care regardless of status in life. Nice one. Ganda ng no, mission and vision and goals. Sana ganun lagi, no? Patas-patas pa lahat dito. Mahirap, mayaman. Walang pinipiling status, social status or status in life. Alright. Welcome. Yan, may tricycle na. Welcome to Buenavista, Guimaras. So dito pala sa lugar, kapag hindi ka taga rito, kailangan mo magparehistro. Yun ang nakalagay, oh. Non-residents and foreign guests, please register here. Okay, puntahan natin. Tapos sila na yata yung sa atin maglalagay ng maghihingi ng environmental fee, tsaka magbibigay ng ng ating magiging tourist travel destinations. Ma-recommend nyo ho. Ani, doon na yan. Huwag yan doon. Basta sa gidya mo. Ay, nulot. Ano to? Ayun. Bilang dayo, di ba? Yung parang magiging memorable experience, di ba? Yung hindi makalimutan, ba? Pero siyempre ang mangga, ha? Oo, yung pinakamasarap na mangga ng Guimaras talaga pinaka-target ho. Oo. Yan. So, yun na nga, dito pala sa Guimaras, sa mga hindi na nakakaalam dyan, ang Guimaras is isla siya na kapag kapapasok pala dito bilang isang dayo, turista, traveler, ibig sabihin hindi ka lumad, ibig sabihin hindi ka native or hindi ka local sa lugar ho nila, kailangan mong mag-present ng iyong sarili sa Department of Tourism para ibigay ang iyong pangalan, iyong pagkakakilanlan, lahat-lahat, no. Kumbaga for security purposes or security reasons, which is napakaganda nun, no. And yun na nga, itong Buenavista pala na dinaongan ho natin, wala pala silang mga parang Jollibee, no. So itong na to, itong Port of Buenavista, hindi pala sa yung pinaka city proper, I mean pinaka downtown area, no. So lang to, kumbaga parang daongan lang, pero yung pinaka downtown area is dun pala sa parang pinaka mamaya makikita naman natin sa video. So yun na nga po, no, bali ang pinaka main purpose ko talaga ho bakit ako pumunta ng ng Guimaras Island. Unang-una is para po ako ay makita ho talaga actual makaapak sa lupa ng isla ng Guimaras. Pangalawa is para makakain ho talaga actual ng napakasarap, pang malakasan, pang daigdigang kalidad na lasa, na tamis nitong si Guimaras mango or mango Guimaras or mangga ng Guimaras, di ba? Eh makita ko talaga yung lugar ho nila kung ano nga ba hitsura, kasi napaka famous. Kung famous, familiar, popular ang Island Garden City of Samal, ganon din ang Guimaras Island. So yun, bali pag sinabing Guimaras Island, ang maiisip ko talaga natin ay mangga. Yun, bali sumakay ho tayo dito ng jeep, pero dapat kasi dito ang sasakyan natin is tricycle. Actually naka-budget na ho lahat ang mga gastusin ko ho dito, no. Kumbaga lahat ay naka-indicate na kung magkano yung gastos ko sa 3 times a day na kain, pamasahe, lahat in accommodation, no. So kaso nga lang dahil nga ako ay nasa budget talagang nasa budget friendly or parang budget meal kasi ako talaga pag nagta-travel. So lahat din nakalista na. So ngayon, once na hindi yan ma-meet ng aking tawag nito, yung spending, for example, ang commute ko dito is nasa 1,000 pesos, no, for the whole day from Buenavista to basta almost 2,000 yata. So kaso nga lang, isang sakay lang ng tricycle yung papunta sa mga windmill, kasi may windmill para dito sa may Guimaras Island, no. May parang 2 yata or 3 or 4 ba yun. So hindi ko na siya pinuntahan. Tapos merong nirecommend naman sa akin yung taga Department of Tourism na puntahan ng mga white sand beaches dito sa Guimaras Island, pero hindi ko na rin napuntahan gawa nung hindi nga siya afford sa pamasahe pa lang, no. So sobrang mahal. Although hindi ko naman sinabi na, hindi ako nagreklamo, ha.
So to make it clear, hindi ako nagreklamo, kumbaga talagang wala siya sa budget ko, kaya sabi ko ayaw ko nang pumunta kasi in the first place hindi naman talaga yan ang pinaka-purpose ko, yung mga white sand beaches in the yung windmill. Kumbaga parang nadadagdag ko lang siya sa parang itinerary, no? So yun, parang kaya ako nakapag-budget ng ganong mahalaga kasi alam ko naman walang taxi dito sa lugar, so parang mas mahal talaga kapag mga ganito ng mga special na mga hatid, di ba, ng mga tricycle. So ginawa ko is yun lang, parang dinecline or kinancel ko na talaga yung mga windmill na yun, and at the same time yung mga white sand beaches in the crystal clear water ng Guimaras Island. Kasi unang-una nga talaga, ulitin ko, hindi ko yun talaga ang pinaka-purpose ko, kasi ako rin naman ay magbuburakay. So pag sinabi naman ng pristine water in white sand beaches and long white sand beaches is yun nga, na-experience ko na ho yun sa Bohol, Panglao, meron din sa Boracay, syempre, di ba? Tapos sa El Nido and some part of Coron. And syempre sa Samal Island naman sa Davao. So kumbaga parang sa akin is hindi na ako ganun ka-uhaw or hindi na ako ganun ka kumbaga ignorante, no, sa sinasabi nating napaka world class na white sand beaches in the pristine water. So meron ang Guimaras na may ma-offer ho siya, pero alam ko na mas maganda pa dyan siguro ang Bohol or ang Boracay. Although magkaiba sila kasi syempre almost untouched or medyo virgin area pa yung Guimaras, hindi pa talaga siya masyadong hindi pa siya masyadong na exploit, no, ng mga tao. So hindi pa siya polluted, pero syempre ulitin ko, hindi talaga dagat ang aking pinaka main intention and main purpose. Gusto ko talaga kumain ng napakasarap na mangga, unlimited, no, yung parang eat all you can. Kaso nga lang hindi na pala siya season. Ibig ko sabihin na Mayo pa rin naman ako nagpunta sa Guimaras, pero hindi na ho siya festival na may ginaganap na unlimited or yung mukbang ba na eat all you can na mangga sa halagang 120 pesos ba yun or 100 pesos, ganun. And gusto ko rin makapunta rin talaga ng Jordan, yung pinaka city proper or pinaka kabisira ng kanilang probinsya, ng kanilang isla. Okay, so tininan ho natin sa Wikipedia pala, sa mga hindi nakakaalam, tininan ho natin ang Guimaras Island. Guimaras, officially the province of Guimaras, is an island province in the Philippines located in the Western Visayas region. The capital is Jordan, while the largest local government unit is the municipality of Buena Vista. The province is situated in Panay Gulf between the islands of Panay and Negros. To the northwest is the province of Iloilo, and to the southeast is Negros Occidental. The whole island is part of the Metro Iloilo Guimaras, one of the 12 metropolitan areas in the Philippines. Guimaras Island is founded way back May 2022, 1992. Ibig sabihin ginawang probinsya, tama ba ako? So bago lang siya naging ginawang administrative province, no? May 22, 1992. Okay, largest municipality is Buena Vista, and meron ho silang type of government is Sangguniang Panlalawigan. Ang kailang governor ay si Joaquin Carlos Raman, and vice governor naman ay si John Edward Gando. Representative naman nila ay si Maria Lucille Nava. Legislature, Guimaras Provincial Board. Area, meron ho silang 604.57 km squared or 233.43 square miles. So para sa context, tingnan ho natin kung gaano siya kalaki by hectare na lang ho, kasi parang mas madali sa atin, di ba, mga Pilipino, o baka ako lang, no, baka ako lang yung mas nadadalian ako na i-emphasize or i-anticipate or i-imagine kung gaano kalaki ang isang lugar by hectares, no, hindi sa kilometers squared and square miles. Okay, so ano siya, 60,400 hectares. So gaano kalaki? Tingnan natin si isla ng Samal. So syempre may mga viewers o tayo mga taga Davao, taga Mindanao, no, na medyo familiar niyo yung isla ng Samal kung gaano kalaki o kaliit. 60,400 hectares si Guimaras Island. Si Samal Island naman ay 30,100 hectares. So ibig sabihin doble, no, ang laki ni Guimaras Island to compare kay Samal Island. Alright, so meron na tayong context. And ilan ba ang population sa Samal? Ang population sa Samal Island ay merong last time I check is nasa 110,000 population. So tingnan ho natin si Guimaras, 187,842. So ibig sabihin hindi siya overpopulated ang kanilang lugar. So very good, no? Yan ang maganda, kasi konti lang sila na maghahati-hati sa
per kilometer squared, no, na location, and at the same time sa pera, no? Galing sa GDP. Guimaras nun ang tawag sa mga tao nakatira sa lugar, and independent cities 0, wala silang component cities, wala din, no? And meron silang municipalities 5, and consist of 98 barangays. So ulitin ko lang ho yung pinaka-purpose, pinaka-pakay ho talaga natin sa Guimaras Island. Bakit ho ako nagpunta? Dahil nga sa una ay makaapak sa kanilang lupain at makakita personally ang isla ng Guimaras, kung gano'n nga ba ito kaganda, anong hitsura ho nito. Pangalawa is para makatikim talaga personally, no, ng napakasarap pang malakasan na mangga Guimaras, no, na kung saan dito talaga makakain, matitikman sa kanilang isla ng Guimaras, hindi yung bibilhin sa mga malls, shopping malls out there, no, sa kung saan. So gusto ko talaga yung fresh from the farm or freshly harvest talaga na mangga. And akala ko kasi maabotan ko yung parang mukbang or yung unlimited na buffet na mangga, or I mean, hindi pala buffet, unlimited, no, unlimited na kain ng mangga, tapos meron pa siyang pabuya, or parang may sweldo ba yung tawag, diba? Sa may award, may reward para sa mga makakaubos na makakabit sa record. Anyway, so yun lang. Bali, gusto ko rin makita yung kailang Kapitolyo, anong hitsura ng ng kailang Hordan Kapitolyo, no, or Kapitolyo ng Guimaras. And ano pa ba, yun lang, gusto ko lang din talaga makita as a whole. So hindi ko intention, hindi ko purpose na pupunta sa mga windmill sana, no, kaso nga lang talaga hindi ko afford or wala sa budget, hindi siya kaya sa budget. Ibig ko sabihin beyond pa sa aking budget na magiging pamasahe yung singilan pala ng mga tricycle doon, which is sorry, so hindi siya para sa akin, no, ang tour na yun. And yun lang, so sana ay magustuhan ho ninyo. Siyempre energy ko ho yung hangin, napaka-presko, napakasarap ng hangin, simoy ng hangin dito sa isla ng Guimaras, no. Parang sasabihin kong para nasa mga 50 to 60% oxygen ang nalalanghap po nating hangin dito. Kaya dito ho tayo sumakay sa top load ho tayo, nakasabit pala sabit. Kasi itong una pala natin sinakyan na jeep, parang nasiraan yata, ibig ko sabihin parang tumirik, no, somewhere sa habang kami nasa daan. So mas pinili ko na magpa dito top load, kasi gusto kong i-feel yung simoy ng hangin na napaka-preskot, napakalinis, and at the same time yung init ng, yung gusto ko yung sun kiss experience. O nga pala, ito'y umaga, no, umalis nga tayo na maaga sa Iloilo City, tumawid ng Guimaras, kasi nga sabi nila kaya lang daw kunin ng uwian. So yun na nga, mas inagahan ho natin. Hindi ako morning person, pero syempre pag mga ganitong lakad kailangan ko talagang maging maagap. So yun, at ako'y medyo nabuhayan ng loob dahil sa nagpakita nga si Haring Araw, and magkakaroon ho tayo ng opportunity or chance na makapagpalipad ng ating drone. So makakuha tayo ng mga drone shots or mga aerial shots sa lugar ho nila. So yun lang, abangan ho ang yung susunod. Meron pa tayong susunod na video ho nito kung saan makikita ho natin yung municipality of Hordan, kung saan makikita yung kailang Kapitolyo, at makakain ho tayo ng napakasarap, napakatamis na manggang Guimaras. At yun na nga, no, meron na tayo nakikita ng manggahan, dami, oh, wow, mangga.